Alright, nakarating na ako sa SMX dito sa Pasay City. And I'm early. Nakapasok ako. Well, nagawan ko ng paraan makapasok sa loob ng SMX. May pila na doon. Pero yung pila ng mga tao talaga nasa labas pa. Nakapila doon tapos ako, hindi ko lang nakadaya ako. Kasi sabi ko, pupunta lang ako ng Coffee Bean. And then nakatakas ako sa pila. Pero yung tickets ay 10 o'clock pa. A few moments later. Balik bata muna tayo ngayon. Batang isip. Andun yung friend ko. Binilhan dati namin ng labubu. So ngayon, I'm here on a mission. Isa lang purpose ko here. Syempre mag-ikot, isa na agenda. Pero gusto kong bilhin yung Yasha toy ng Dunkin Donuts. So, that's my mission today. Hinahanap ko yung Dunkin Donuts. Sana makuha ko yung... And mukhang makuha ko siya. Ito yung sa Dunkin Donuts na. Medyo mahaba yung pila. Sana umabot. Andito rin ba kayo sa toy? Parang. Nagpapabili tropo ko eh. Medyo mahaba yung pila. Sana may policy yata silang 1 toy per person lang. A few inches later. Behind me Dunkin Donuts and mission failed tayo ngayon sa pagkuha ng Yasha toy. Kasi unang-una, 25 pesos lang ang kanilang allotment for per day. Kasi 100 pesos lang yung pre-reduce. Pero unfortunately, grabe, OA yung price for me. Hindi, 5,500 per toy na maliit lang. Maganda yung promotion, maganda yung pagka-market, pero ang mahal pala. Hindi sinabi yung presyo And then gulatan kanina, 5,500 per toy. No thanks. Kasi pag may nakita akong toy dito na medyo vintage and classic, bibili ako. So punta ko lang yung friend ko si Joey, nakita ko. Tapos Joey, musta? Sir Dario! Musta? Ito, start lang. Ganyan. So, nice. benta-benta. Joey yan. Sama ko sa home credit dati. Good morning. Ayan, meron siya lang Pop enthusiast. More of clearance sale namin for Funko So, it can be as low as 300. 300, 400. Hanggang 17.5. Hanggang 7. Opo. Pag may offer ka, papap lang namin sa admin. Oh, sige. Thank you. And marami na nakitang toy. Siyempre, toy ko nito And I think may mabibili naman ako na sakto for me. Gusto ko kasi mga vintage toys. May nakita ko kayo ng isang set ng mga Bioman na na villains. Nakita ko kanina. Parang gusto kong bilhin yun. The toy will, find me. Ganong na lang. Hahanapin ako ng toy kasi yung toy humanap sa akin. Yung toy ang tatawag sa akin kung anong laruan na gusto ko bilhin. Let's see later. Pero for now, hindi pa kasi nag-breakfast. So kakain muna ako ng hotdog sandwich, sausage sandwich with fries. So nailuto na siya. Okay, kain muna tayo. So yun yung breakfast ko today, hotdog and fries. Tapos may gulaman and soft drinks. Kaya lang ako mabilis na ikot ulit ako. Yung mga classic toys na hinahanap ko, number 1, He-Man. May nakita na akong Battle Cat kanina doon, pero hindi ko gusto yung tsura niya So, He-Man, sa favorite He-Man, Thundercats, if there any. Pinakita niya akong Monstra doon, mga Bioman, Shider. Yun yung mga gusto kong toys Hindi ko na mahanap yung Bioman. Baka nabenta na yung Bioman. Having coffee here lang sa Yardstick sa may IKEA. At hindi ko alam kung babalik pa ako doon sa Toycon. Ang dami ng tao And medyo nalibot ko na naman siya at nabili ko na rin yung toy na
pwede sa akin. I mean, gusto ko sana yung Yasha ng Dunkin' Donut. Pero ang mahal lang talaga niya for that donut. Gusto ko lang siya. Pero in terms of collecting it or playing with it, hindi. So, ang ginawa ko, instead of buying that na super expensive, bumili na lang ako ng toy. It's a Japanese toy. Classic Japanese toy siya. Figurine lang siya actually. Instead na gawin ko siyang natawag doon, laruan or display, gagawin ko siyang project. So, maliit lang siya na figurine, as in ganun lang siya, na metal, as in solid metal siya. And gusto ko magkaroon ng ganitong klaseng collection because it's an old toy, classic Japanese toy. Mabibili ko lang yan pag nagpunta ako ng Japan, or kung meron dito, it's very hard to find kasi nga, hindi na sila nagpo-produce ng ganitong klaseng toys. I'm not sure ayun. Pero this particular figurine, si Toshii Maeda, isa siya sa mga generals ni Nobunaga Oda, na isa sa mga greatest shogun sa Japan. Ayun. Ito na yung kapalit, gagawin ko siyang project. Gagawin ko, bibili ako ng mga gamit, gagawa ako ng, meron kasi akong sira. Meron kaming sira na what do you call that, terrarium dun sa bahay. Nasira na yun sayang. Regalo yun ng wife ko sa akin nung birthday ko 2-3 years ago. Doon sa Toycon, dito sa SMX, madaming toys. But the toys ngayon, hindi na siya yung mga toys na gusto ko dati. Masyado akong thankful sa mga magulang ko for giving me wonderful toys when I was a kid. Naalala ko, one of the first toys na meron ako, yung parang blue and red na ball. Tapos doon nilalagay yung mga shapes, mga bricks. Naalala ko yung toy na yun. It's been with us for matagal. Kahit high school ako, nakikita ko pa sa bahay yun eh. And then, meron ako story about evolution ko ng meron akong evolution ng toys. So, one of the memories na meron ako nung binigyan ako ng tatay at nanay ko ng laruan, He-Man. Meron akong He-Man. Meron akong si Mechanic. Siguro, may picture pa nga ako parang siguro mga 2 years old, 3 years old pa lang ako Meron akong hawak ni He-Man. Yun yung one of the most memorable toy na meron ako as a kid, as in as a 2-3-year-old kid. And then eventually, nag-evolve yung mga laruan na meron ako. Madami akong G.I. Joe. 20 plus. Mga ganun. As in, parang na-collect ko ata lahat. Kasi yung tatay ko, whenever I get at least 85, meron akong gift na G.I. Joe. Plus yung tita ko, sila na Tito Resty at saka Tita Elaine, meron silang gift shop. And tuwing may bagong G.I. Joe doon, nasabihan ko si nanay at si tatay na bilan ako ng G.I. Joe. Parang wala na silang choice hindi gawin yun. Kasi minsan kinukuha ko na lang yung laruan sa tindahan na Tito Resty. Tapos si tatay babayaran na lang niya. Na hindi niya alam. Ang favorite kong G.I. Joe nun, isa si Flint. Nalaruan na si Flint. After G.I. Joe, Ninja Turtles. Grade 4, grade 5 ata ako. Nakompleto ko yun. Donatello, Leonardo, Raphael, Michelangelo, Master Splinter, Shredder, Krang. May Casey Jones ako, may April O'Neil ako. Meron din kami nung what do you call this? Yung blimp. They call it a turtle blimp. Meron ako ng dati. Simpsons. Nakompleto ko yung family ng Simpsons. Wala ako ng iba. Wala ako ng ibang characters. But the family, the Simpsons family, meron ako. Si Homer, si Marge, si Bart, si Lisa, si Maggie. Nakompleto ko yun. Naalala ko na nagkaroon ako ng Bart Simpson. Super happy ako nun. And lahat ng toys namin, nagagamit ko. Kasi yung ginagawa ko doon sa mga yun, may role-playing ako na ginagawa. For example, my favorite kong G.I. Joe, si Flint. So, ako si Flint. Tapos, yung love interest ko nung grade 5, si Jinx. Tapos yung kalaban, for example, nainis ako sa isang classmate nung grade school. Siya yung kalaban.
Tapos ang storyline ko noon habang naglalaro, ako yung unang-una nagugulpe. Pero ako yung babawi sa dulo. Tapos magkakatuluyan. Yung laruan ko si Flint, tsaka si Jinx. Merong ganong story. Nagkaroon pa ako ng Ghostbusters pala ng set of toys. Hindi ko nakompleto yung Ghostbusters, yung 4. Meron akong Peter Venkman. Meron akong Ray Stans. Tapos, yung kapatid ko merong Egan Spengler at saka Winston Sedmore. Pero meron akong Slimer. Yung Slimer nun, yung basta malaking gano'n. So, favorite kong Slimer dati. Tapos, most of the time, nire-re-end up ko yung scene sa Ghostbusters na movie. Favorite kong gawin yan dati. Nung grade 6 ako, one time, we went to Manila. And then, yung tatay ko, tinatanong ako kung anong gusto kong toy. So, wala akong masagot. Parang wala na ako interest sa mga laruan dati. Nung time na yun, grade 6, wala na ako interest sa laruan. And then yung tatay ko, sinabi sa akin na, si kuya, ayaw na niya ng laruan. Iba na lang bilhin natin sa kanya. Sinurprise na ako, nung nandun na kami sa L300, sinurprise na ako, bumili siya ng Super Nintendo NES. Kaka-release lang nun, mga few weeks pa lang nare-release yung Super Nintendo NES. Binilan ako ng tatay ko nun. With, ang tape or bala ko nun, games ko nun, Super Mario, Zelda, and yung isa, yung favorite ko, yung Greek Gods. Biniglan din ako ng tatay ko ng bike kasi nag-iiba ng araw yung interest ko eh. Basketball na pag friends. Nawala na yung interest ko sa mga laruan. Nung dumating ako ng grade 5, 6, first year kasi nagpo-football pa ako nun eh. Pero mga second year high school, ball. Oo, basketball na yung naging interest ko. Naging sapatos na, binila ng tatay ko ng sapatos. First year high school, ang favorite shoes ko, binili ng tatay ko dati na Converse. Cons pa yung tawag ng dati. And bumili rin kami ng Nike. Sikat pa doon yung Subic eh. So, binili ako ng Subic. Dati kasi ang laruan for us, lalaroin mo lang. Hindi mo siya i-display or iipunin. Yung sa akin, talagang nilaro ko lahat ng laruan ko. In-enjoy ko sila lahat. Kasi wala naman cellphone. Wala naman laptop. Wala naman iPad. Kasi physical toys lang dati. Ang laruan. And you get to enjoy it with ako na-enjoy ko yun kapag kakalaro ko yung kapatid ko, si Don. Kapag kasama ko na ibang friends. Kung may bisita ako, mga pinsan ko, sila Boji, pupunta yan sa bahay, pwede na laruin yung mga toys ko. Ibang-iba yung mundo namin ng bata kaysa sa mundo ngayon ng mga bata. Dati physical, nalalaro namin. Ngayon hindi na ganun. So, swerte ako kasi na-experience ko yung ganong klase ng childhood. And medyo na-spoil kami ng tatay ko at ng nanay ko whenever pupunta sila sa Manila, ganda lang po sa Ludo. Yung sister ko din, ganun din. Meron din siyang ganung face. Pero maaga nag-mature yung sister ko. I'm older than her. Pero siya dati, kung makikita niyo kanyang bed, yung bed ko dapat, may isang buong yun, puro Barbie doll. Kasi may Barbie doll, may bahay yung Barbie, may kotse yung Barbie, may closet yung Barbie, marami damit yung Barbies ng kapatid ko. Ang maganda doon, yung kapatid kong si Dayan, kalaro niya sa ate Corina at si ate Yasmin, panalo kami kay Lola. Imagine yung mga Barbies nila, matataas, diba? Mga matataas. Tapos yung G.I. Joe ko, ganyan lang kaliit. So parang weird yung dynamics pag naglalaro kami. So nangyari, pinahiram ako ng Barbie kasi madami yung Barbie sila Dayan. Pinahiram ako ng Barbie. Nakita ng tatay ko naglalaro ako ng Barbie. Nagalit siya. And then from then on, yun yung tatay ko, sinasabi sa amin na
bawal ako maglaro ng Barbie. Ang Barbie pang babae. Tapos doon din lumabas yung rule ng tatay ko na ako, okay lang ako, nagbisyo, nagyosi, inom, etc. Ganun. Nagloko, ay, magloko ka na't lahat. Sabi nga, niloko pa nga ako siya, okay lang makabuntis ako. Huwag lang ako maging bading. Yun yung number 1 rule ng tatay sa amin, bawal maging bading. Kaya lahat ng laruan binibigay sa amin. Kami sa amin magkapatid, bigay lahat ng laruan, mga laruan. And hiraman kami. Super na-appreciate ko yung laruan. Mga toys. Kung alam ko lang talaga na ganito yung mangyayari, pwede mong, yung collection ng laruan, for sure nabi ko collection sana. Unfortunately, yung mga toys namin, binaha nung nagkabaha sa Kalapan. Marami akong collections. May collection ako ng mga comics. May collection ako ng Michael Jordan cards, Penny Hardaway cards. Lahat na ngayon nawala. Siguro to end this video lang, my key takeaway, sana kung meron kang toy, meron kang laruan, gamit, alagaan nyo sila. Take it as a parang part of your being. For me, those toys naging part siya ng story ko. Naging part siya ng life ko. Dahil ang dami kong memories with those toys. Pero sana inipon ko yung mga toys na yun. Sana pinalagaan ko na maayos. Sana napagkaidabangan siya ngayon ng kung sino man. Pwede ko siyang binonate. Pwede ko siyang binenta ulit. Pwede ko siyang binigay sa mga pamangkin ko. Kung magka-baby kami, pwede kong bigay sa mga babies namin. Ay, ang magandang part naman doon, na-enjoy ko lahat ng toys na binigay sa akin ng mga magulang ko. Siguro yun ang ROI na yun doon na sa bagay na yun. So, ganun din sa mga gamit natin sa bahay, ganun. Same thing. Alagaan natin yung mga gamit natin sa bahay. Pahalagahan natin ito kasi syempre, binili natin to, binigay sa atin to. There's value in these properties, in these toys, or in these things that we have. Kaya alagaan natin, ganun siyang ganun natin i-treat ang mga bagay-bagay. Okay, so thank you for joining me dun sa ToyCon journey ko today. For tomorrow's video, abangan nyo naman yung Macbex World Trade Center naman to experience siguro Food Expo. Tapos na tayo sa toys, Food Expo naman, and I hope you'll still continue to watch yung ating yung ating mga ganaps. Okay. Alright, thank you very much for watching this, and I hope you watch tomorrow's video. At saka please do like and subscribe, and let's have some fun. Okay, sa mga tito-titas, ingat-ingat tayo, konting alalay sa katawan, at saka remember the good times. Okay, alright, see you in the next vlog. Bye bye.